hapon po sa inyong lahat. We keep you company until 3 p.m. for the day's latest stories. I'm Denise Tam. And ako naman po si Lord de Vera dahil alas 2 na, oras na para sa aming trabaho. Kaya, shift happens. Kaya upo na kayo because sit happens. And hope you accept this invite to this little hearing called Afternoon Delight. Monday, October 28th, start of another week. And it is going to be a start of another month. Itong linggo rin to. Ang bilis, no? Isang oras. Iruin mo. Kaya lang nagsistretching si Jose Marichan. Ngayon, kinalimutan na natin siya. Hindi, babalik at babalik pa yan. Oo. Mag-return to ano pa yan? Wait, to the serve. Natakot ako doon sa isang screen. Nako, mamaya ipapakita Para nakatingin natin. sa'yo, Denise. Ay, mamaya ipakita natin yan. Pero ang papakita muna natin ngayon is, of course, our delight of the day na chicken sandwich. Yes. Oo, toasted pa. Para ang sarap. Paborito ko to. Pero paglilinaw lang, kasi maraming nalilito. Parang na-realize ko kanina, nga. Akala nung bibili ito, yung sa isang fast food. Okay. Na not quite this, no? In theory, chicken sandwich din yun. Okay. Pero siguro para mas accurate, tawagin natin chicken salad sandwich. Chicken salad sandwich. Kasi ito yung shredded chicken na parang, in theory, parang salad nga. May dressing, may onions, at kung ano-ano pa mga sahog, na may pepper. Galing ako Alam mo, gumawa. lagi kaming gumagawa din yan at home. Patikim ka Kasi na. madaling i-stock eh. Yes. Okay, so bakit nga ba sa chicken Bakit sandwich? Dahil po dito, panoorin natin. Mga kaibigan, abangan ninyo ako sa Senado. Baka diretso na ako sa kulungan. At hingiin ko lang sa inyo na bumisita kayo sa akin. Magdala lang kayo ng chicken sandwich. Yan ang paborito ko. At yun na nga, present ngayon sa Senado si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa hearing tungkol sa drug war. Makibalita tayo sa ating News 5 correspondent na nandun ngayon, si Ms. Camille Samonte. Camille, okay, ano na ang nangyayari at nangyayari dyan ngayon? Yes, Lord, nagsimula na nga ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee sa War on Drugs ng Administrasyong Duterte at nandito nga ngayon si dating Pangulong Rodrigo Duterte para siya mismo ang sumagot sa tanong ng mga senador. Sabi ng dating Pangulo sa kanyang opening statement, ginawa niya ang kailangan gawin para protektahan ang mga Pilipino at ang Pilipinas. Umaasa raw siyang patas ang pagtrato sa kanya rito sa Senado. Wala rin daw problema na magkaharap sila ni dating Senador Laila de Lima dahil nandito siya para magbigay ng accounting ng ginawa niya bilang Pangulo. Nang tanongin kung pinagsisihan siya sa war on drugs, sabi niya, taong bayan na raw ang humusga. Isang upuan lang ang pagitan ni na dating Pangulong Duterte at dating Senator de Lima. Sabi naman ni de Lima, bago magsimula ang pagdinig, may mixed feelings siya dahil naaalala niya nga yung mga ginawa sa kanya nung nakaraang nagsagawa siya mismo ng kanyang komite ng hearing tungkol dito. Pero umaasa raw siya, ito na ang umpisa ng totoong hustisya at accountability. Sana raw maging professional ang dating Pangulo at hindi gumamit ng mga anyay threatening at toxic na pananalita. Sa kanyang opening statement naman, sinagot ni de Lima ang pahayag ni dating Pangulong Duterte. Anya, maraming buhay ang nawala sa ngalan ng war on drugs si Duterte at hanggang ngayon ay hindi pa rin daw siya napapanabot. Nagagalak naman si de Lima na muling tinalakay ang war on drugs sa Senado at umaaras na rin siya na mas maraming panglalantad na nabiktima nga ng war on drugs. Nasa pagdinig din si Senator Bato de la Rosa na dating PNP chief nung unang ipinatupad ang war on drugs at Senator Bongo na Special Assistant to the President Duterte. Hindi naman nakadalo sila dating police officers Royena Garma at Edelberto Leonardo na kapwa nagsabing may cash reward umano sa mga mapapatay sa war on drugs. May medical check-up daw si Garma habang may COVID naman si Leonardo. Pareho na rin silang pinasabina ng komite. Lord Camille, sorry Okay, kailangan natin putulin ito kasi nagsasalita na ngayon si dating Pangulong Duterte. Pakinggan natin. That for all of the successes and mali o I and I alone take
full legal, moral responsibility. Yan ang iniiwan ko sa inyo. I am ready for your questions. Thank you. So, okay, so I assume, Attorney Panelo, Mr. Belica, no more opening statement? I have, Your Honor, please. Sige, can we observe strictly 3 minutes? Yes, go ahead, sir. Thank you, Mr. Chair. I, Salvador Panelo, hereby depose state under oath that from July 2016 to October 2021, I was the Chief Presidential Legal Counsel of then President Rodrigo Roa Duterte. From October 2018 to April 2020, I also served as Presidential Spokesperson of PRRD. As Chief Presidential Legal Counsel, I provided legal advice to PRRD on various matters and issued statements providing legal support for the actions of PRRD and his administration. As Presidential Spokesperson, I spoke on behalf of PRRD on matters of public interest, actions, policies, programs, official duties, and accomplishments of his administration. In connection with the Philippine War on Drugs, which is the subject of the investigation and aid of legislation of the Committee on Accountability of Public Officers and Investigation, or the Blue Ribbon Committee of the Senate of the Republic of the Philippines, I had no participation therein, apart from issuing statements on behalf of or in support of PRRD, or responding to queries from the media on statements from PRRD on the matter in my capacity as Chief Presidential Legal Counsel and Presidential Spokesperson. During my tenure as Chief Presidential Legal Counsel and Presidential Spokesperson, and even thereafter, I did not observe or otherwise acquire knowledge of any malfeasance, misfeasance, or nonfeasance in connection with the war on drugs by any government official, including former President Rodrigo Roa Duterte, Senator and former Special Assistant to the President Christopher Lawrence Bongo, and Senator and former Chief of the Philippine National Police Ronald Bato de la Rosa. Specifically, I did not observe or otherwise acquire knowledge of any reward system for killing of illegal drug personalities, any orders to kill drug lords or to implicate political opponents in the illegal drug trade, or any other illegalities alleged before the Committee on Dangerous Drugs, Public Order and Safety, Human Rights and Public Accounts, or the Quad Committee of the House of Representatives. From my point of view, Can you wind up, sir? yes, Yes. last paragraph. Okay, go ahead, sir. From my point of view, there was nothing illegal with PRRD's war on drugs because it was a legal and necessary response to the country's pervasive and destructive drug problem. PRRD merely complied with his constitutional duty, which is his prime duty, to serve and to protect the people, and his campaign promise and mandate to rid the country of the drug menace. Salamat po, Thank sir. you. Yes. Thank you. At you submitted an affidavit. Then. Mr. Belica, pero keep it within 3 minutes. Yes, sir. Thank you, Mr. Chairman. I am Greco Belica, former Presidential Anti-Corruption Commission Chairman, and I am executing this sworn statement to comply with the directive of the Philippine Senate's Authority of Public Officers. Again, that is the scene in the Senate where former President Rodrigo Duterte will also be questioned. At isa dun sa sinama niya, Lord, sa kanyang opening statement, di ba? And we quote, Am I alone take full legal
moral, And moral responsibility. moral responsibility. So, nire-iterate niya, no? Yung unang-una niyang statement kanina pa, pero ngayon, reiteration pa rin. And he's been saying nothing different naman, ano? Since he came to power. Pero ito nga, narinig natin ang kanyang, well, supposed legal counsel. Ang legal counsel na si Salvador Panelo, nagbigay rin ng statement niya. Pero pansin mo parang naguhugas kamay siya. Na parang wala raw siyang kinalaman, wala raw siyang alam kung meron mga reward system, etc., etc. Okay, babalikan natin mamaya yung hearing na yan dahil maraming nagulat actually, Denise, na nagpakita talaga yung Pangulo kasi akala ng iba, yung parang ng elections na pupunta ako doon, magpa-file ako, pero wala pala. Ito maraming nagulat. Everyone's expecting na baka mangtotroll na naman yung dating presidente. But the first time, napaka-bizarre na makita ngayon si Pangulong Duterte dyan sa ganyang konteksto kasi sanay na sanay tayo na mag-isa lang siya lagi sa stage, di ba? At para ito, nagsasalita ngayon si Pangulong Duterte, will we listen in? Siguro later on pwede nating silipin ulit, but now we will be talking about another headline, which is after Christine, severe tropical storm Leon has advanced toward Luzon. For the details, we have mobile journalist Francis Orsio. Francis, what do you have? Yes, Lord Denise, kanina pa lang ay inuulat ng pag-asa na nasa layong 735 kilometers silangan ng Kasiguran, Aurora, itong sentro o mata ng bagyong Leon. At patuloy nitong kumikilos at tinutumbok yung direksyon patungong westward, papalapit sa may northern Luzon sa bilis na 20 kilometers per hour. At dahil nga unti-unti itong lumalapit sa kalupaan ay nagtaas na ng tropical cyclone wind signal number 1 ang pag-asa para sa ilang mga probinsya sa may northern Luzon. Kabilang dyan yung Batanes, Cagayan, kabilang na ang Boboyan Islands, Isabela, Ilocos Norte, Abra, Apayao, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, ang Ifugao at nandyan din ang northeastern portion ng Catanduanes. Lord Denise. Okay. Ano ba ang mga chances na ito ay tatama doon sa kalupaan or sasadsad sa eastern part ng northern Luzon? At ang pinag-uusapan ng pag-asa last week, ito ba ay may chance na magkaroon ng interaction, ano? Na yung doon kay Christine na nakalabas siya pero napakalawak pa rin ng abot. Yes, Lord. Para doon sa unang mong tanong, nananatiling mababa yung chance na magkakaroon ng landfall scenario. Pero hindi naman inaalis ng pag-asa yung possibility na oras na lumapit nga ito sa may extreme northern Luzon, particularly sa mga islands ng Batanes. Kung sakaling ang sundin niya pa or tumungo pa siya patungong westward. Pero sa ngayon, na based sa track and intensity forecast ng pag-asa, nanatiling nakikita nila yung walang landfall scenario. Para doon naman sa sinasabi mo kung magkakaroon pa ba ng interaction sa pagitan noong kakalabas lang na bagyong Christine at ngayon nga yung direksyon niya ay papalapit ngayon ulit sa may Philippine Area of Responsibility dahil eastward na siya ngayon, although nasa South China Sea pero patuloy yung paglapit niya sa may PAR. Sa ngayon, sabi naman ng pag-asa, mababa pa rin yung chance na magkakaroon ng Fujiwara effect. Yung naging usap-usapan nga last week, yung Fujiwara effect kasi Lord, di ba, ito yung kumbaga interaction ng dalawang bagyo kung saan naghahatakan sila ng sirkulasyon ng hangin in less than 1,400 kilometers yung distance nila sa isa't isa. But for now, sabi ng pag-asa, still mababa yung chance na mangyari yan hanggang sa mga susunod na araw, Lord. Okay. Kamusta ang stats nitong si Leon? Mukhang malawak-lawak din to at mabagal din ang kanyang usad pero ang hangin niya ay medyo may potential na maging delikado. Yes, Lord, tama ka, no? Actually, inaasahan nga rin ng pag-asa yung rapid intensification dito dahil mabilis yung paghatak ng hangin nitong bagyong Leon na nasa Philippine Sea pa nga. Sa ngayon, nasa severe tropical storm na yan pero inaasahan natin yung enhancement at pag-intensify niya mayang gabi or madaling araw hanggang bukas ng umaga at magiging typhoon category na yan habang lumalapit dito sa may hilagang bahagi ng Luzon. At kung pag-uusapan pa naman natin yung radius niyan, malaki din yung lawak na sakop na kaulapan. Yung outer rain bands nitong bagyo ay nakaka-apekto na rin ngayon sa may northern or sa may eastern part ng northern Luzon at dito din sa may eastern part ng southern Luzon, particularly sa Catanduanes. Kaya kung mapapansin nga rin natin, yung tropical cyclone wind signal ay itinaas na sa mga lugar na yan, Lord.
Francis, meron pa bang ibang weather disturbances na kasalukuyan ay minomonitor? Yes, Denise, sa ngayon wala pa naman tayong ibang nakikitang sama ng panahon na maaaring makaapekto sa anumang bahagi ng bansa. Pero ito yung itong Bagyong Leon or Severe Tropical Storm Leon ang isa sa pinaka-tinututukan talaga ngayon ng Pag-asa dahil nga doon sa inaasahang magiging direktang epekto ng malalakas na bugso ng hangin, lalong-lalo na dito sa may Northern Luzon at sa may Batanes Islands. Denise. Alright, ingat pa rin tayo kahit sabihin natin na walang direktang epekto dahil alam natin konting ulan lang ang mga kalupaan, ang mga kabundukan natin malambot pa rin. Alright, maraming salamat sa oras mo. Mobile Journal, Francis Orso. Thank you. Meantime, parts of Luzon are now dealing with the aftermath of severe tropical storm Christine. The death toll has climbed to 116. Here's the story. Some residents in Camarines Sur, like Mercy Alegria, are desperate to recover from their situation after the onslaught of severe tropical storm Christine. Mercy walked 7 kilometers from San Fernando to Naga City to find a bus going to Northern Samar. Grabe sir, naiyak na ako. Basta na po ako sir, dito na po ako umihi. Gutom na po kami, wala na po kaming budget. Some elders also brave the floods to get help. Kumukuha lang kami ditong tubig kasi kailangan ng tubig nito distilling. President Bongbong Marcos visited Camarines Sur over the weekend to monitor the situation in the province. He also talked to some members of the cabinet and local officials of Naga and Albay about possible long-term solutions for flood issues in the region. One of them is reviving the Bicol River Basin Development Program. This was a project of his late father, former President Ferdinand Marcos, but it was stopped in 1986. Aside from this, the president tasked the health department to ensure that all hospitals in the region has enough supply of medicines against leptospirosis. Based on the latest report of the National Disaster Risk Reduction and Management Council, or NDRRMC, the death toll from Christine has climbed to 116. 109 were injured, while 39 are still missing. Around 1.4 million families, or 5.9 million individuals, were affected by Christine. So far, 158 areas have declared a state of calamity after experiencing Christine's onslaught. At this point, we will be heading back to the Senate hearing where former President Rodrigo Duterte is currently being questioned. Ako sa Police Academy that in your fulfillment of duty, yung elements of self-defense would apply to you pag you are trying to arrest a person. Alam mo, ang trabaho ng pulis kasi, pag sinabi mong aarestuhin kita, hindi hinto dyan. The police must arrest and overcome the resistance para madala mo yung kriminal doon sa istasyon at mabok mo para makulong. Yan ang problema at naawa ako sa mga pulis. Hindi mo masabi, bitawan mo yung baril at pag hindi sumunod, sabihin lang ng pulis, o sige, bukas makita tayo dito, huwag ka nang magdala ng baril. Hindi yun ang tinuro ko sa kanila, nagtuturo ako sa Police Academy. Yan, lahat yan sila dumaan sa akin. Yan, because yan ang turo ng sa College of Law. That's the law. Kung ano yung sinabi ko sa pulis, batas yan. Walang compromise dyan when you are arresting a person. If he resists, pag ayaw magpa-aresto, you have to overcome him. His resistance. Ngayon, pag lumaban, nagkaletse-letse, may baril, may magpatayan talaga. Kaya yan ang problema ng pulis, kaya naawa ako. Kaya ako rin nandito, guns, siguro, paano na rin ng God sent yung invitation ninyo. Naawa ako dito sa mga pulis na tinatawag ninyo at inaano ninyo, yung trabaho ng pulis kasi,
involves personal contact. Walang trabaho sa pulis, sabihin niya, halika dito, bitawan mo yan, mag-surrender ka, sumama ka sa akin. It is always a confrontation, and if the other guy is armed, there will always be kamatayan or injuries. Mr. President, if I may... Yes, sir. Kasi napapanood ko kayo sa TV, nung hindi pa ho ako senador, during your term, na meron ho kayo sinasabi, uubusin ko kayo, papatayin ko kayo. Ano po ibig sabihin? Sino po yung uubusin ninyo? Sino yung papatayin ninyo? Ito ba yung mga user, mga pusher ng illegal drugs? Yes, sir. Lahat. Hold-upper, kidnappers. Hindi lang sa drugs? Hindi lang droga, sir. Lahat po. When I was mayor, kalaban ko lahat ang criminals. Huwag naman yung mga staff. Wala akong pakialam dyan. Yung mga cheke-cheke. Yung mga kidnappers, sa Mindanao po, marami yan. At yung mga lawless elements doon, when they go on a rampage, they take over the entire municipality. I-hostage nila yung municipality, yung bangko lahat doon, hino-hold up, at yung police hindi makagalaw kasi nakapalibot sila and there are civilians. And they cannot start a war because the civilians eventually will be killed in the process. Pati sila. Nung sinabi niyo pong uubusin ko kayo lahat, papatayin ko kayo lahat, ito ba ho yung naging resulta kaya marami hong naging patayan, Ginoong Pangulo? Literally, yes. So, pero wala ho kayong inuutos sa mga dating chief of police ninyo, chief of PNP na pumatay? Warning lang na, istorya mo lang yan, sir. Chismis lang ho? Alam mo, pagka mayor ka o presidente ka, pag sinabi mo, hoy, huminto kayo dyan, masama yan, illegal yan, walang mangyari sa syudad mo. Pag sinabi mo, huminto kayo, papatayin ko kayo. Pag hindi sila huminto, of course, the police would come in. Sabihin ko sa police, pag naghawak ng baril, ito yan sila, dumaan yan sa Davao lahat. Koy, pati, ito, si Danao, lahat yan sila, dumaan ng Davao. Ang order ko talaga sa kanila, pag maghawak ng baril, patayin mo na para one less criminals. Bukas mag-hold up na naman yan, may problema na naman tayo. Ganon rin sa pusher. So, Ginoong Pangulo, nung mayor po kayo ng Davao, do you confirm the existence of the Davao Death Squad? No, sir. Wala ho yung Davao Death Squad. So, ano po yung iniimbestigahan ni former Senator De Lima nung siya chairperson ng Commission on Human Rights? Ang iniimbestigahan po niya yung DDS, if I'm correct. Am I correct? I don't know how the term was coined. Senator De Lima, were you investigating the Davao Death Squad when you were chair of the CHR? Yes, that was the focus. But the former president doesn't confirm the existence of the Davao Death Squad. That has been his position nung tinanong ko ho siya, nung nag-appear siya sa public inquiry, that there's no such thing as DDS. But there are people, there are witnesses who said that there is such a thing as Davao Death Squad. It may not be the correct term, or it may not really be or explicitly called the Davao Death Squad,
Who But, coined who coined that name, that phrase, the Davao Death Squad? I think it was media, it was certain sectors, certain groups. But it was not the CHR which you headed before, Madam Senator. We knew it to be as Davao Death Squad because of the various reports. But it did not originate from us, the term Davao Death Squad. What is clear to us is that there was this group of assassins, and some of them are actually part of the Davao City Police Office. And there are also the Abanteros, the assassins themselves, with respective handlers. And already, Mr. Matobato and Mr. Las Cañas... If I may cut you, Madam Senator, may quick interjection on those, Senator. Okay, our rules on interjection, ganito ha, I will have to ask the permission of the senator who has the floor if you want. And then, please limit it to maximum of 2 and very related to the topic that we're discussing, okay? So Kahit one lang, Mr. Chairman. 1 or 2. You want to? Yes, okay, please. Senator Risa Ontiveros is recognized. Salamat kaayo, Mr. Chair, and salamat sa SP Pro Tempore. Very quick, at the proper time, and this is related to the line of questioning of the SP Pro Tempore right now. At the proper time, I will ask the Chair's permission to play a never-before-played video that precisely talks about the Davao Death Squad, exactly related sa line of questioning ng SP Pro Tempore at this moment, Mr. Chair. Salamat, SP Pro Tempore. Salamat kaayo, Mr. If you Chair. permit it, okay. Senator Bato. Yes. Senator, may I yes, sir. Go ahead. interject? Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng Chief of Police Director. Puro commander ng death squad yan. I thought there was no existence. Trabaho ng pulis yan. Literally, hindi mo sabihin ng death squad. Yung isang senador, yan ang nakaupo dyan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Because they were police directors handling the controlling crimes in the city. So pag sinabi mong death squad, it's a very loose term na ginagamit mo lang parang ganon isili. Lahat yan sila, ito, si Danao, ayan o. Nagdadasal kasi sa kasalanan niya siguro. Huwag ka bang ilan bang pinatay mo? Dumaan yan. Ito, De La Rosa. Tanungin ko sila ngayon. Tanungin ninyo. Openly, lahat yan dumaan pagka-police chief. Pati yan si Gamboa. Tanungin ninyo. Danao, kung may utos ba ako na patayin ninyo yung tao na nakatali yung paa, pati kamay sa likod, or assassinate them. Ang sinabi ko, ganito, prangkahan tayo, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Yan, buhay yan. Ayan ang sila, yan ang instruction ko. Pati yan si Kuy. Encourage, pati yan si De La Rosa, encourage them lumaban. Pagka lumaban, patayin ninyo para matapos na ang problema ko sa siyudad ko. Noong na-presidente ako, ganun rin sa command conference. Diyan sa Malacanang. Yan ang utos ko. Bakit ko pagbigyan ng criminal, they go after the innocent people robbing. Mabutit na lang sana kung aakyat ng bahay. Mayor ako matagal. Aakyat ng bahay, magnakaw, re-rapin yung bata, re-rapin yung babae, tapos papatayin. Kung ikaw ang mayor, how do you deal with the problem? Ano kaya ang
tingin ninyo sa... Hindi... I'm sorry to tell you, I'm sorry to express to the nation. Unforgiving ako, hardliner, alam nila yan. Pati pulis alam nila. They are not ready siguro to talk about it. Sinabi ko yan sa mga pulis. Kayong mga pulis, pag pumasok kayo dyan sa droga, kayo ang mauuna. Mr. Chair. No need to strike it out if that is the real way that the mayor then phrased his sentence. Okay, as chairman, Mr. President, fact-finding muna. General Gamboa, you were formerly Chief of Police of Davao. Lahat yan sila? Yes, answer. Yes or no? Yes? No, sir. No, okay. General Danao, former Police Chief of Davao? Yes, sir. Okay. General Sinas, former Police Chief of Davao? No, sir. No. Catalino Coy, former Police Chief of Davao? Yes, Your Honor. How about Karamat, former Police Chief of Davao? Sa mic, sir. No, sir. Okay, para klaro. Okay. Sige, Ako, Mr. Chair. Senator, Mr. Chair, okay. Ako, hindi mo ko tanungin? Yes, we need to ask Chief of Police ako ng because Davao. alam ko chief ka ng police, but former chief of Davao. Okay. And Mr. Chair, Sige, kanina, yes, you allow allowing me you. Sige, short introduction. Mr. Chair, yung DDS, yung term ng DDS, siguro sa amin dito, Danao, General Coy, General Gamboa was never a chief of police but na-assign yan sa Davao sa Police Regional Office 11. Ako, assign ako ng Davao as City Director. At doon ako nagsimula yung career ko sa Davao City. Just this weekend, Mr. Chair, in-interview ako ng mga media ng Davao nung umuwi ako. And harap-harapan, sinabihan ko sila, kayo kasi, mga media ng Davao, kayo nag-imbento nung term ng Davao Death Squad. Pag may namatay, binabalita kagad niyo, Davao Death Squad, Davao Death Squad. Kayo ang nag-imbento ng term na yan, sabi ko sa media ng Davao. And later on, one of the media ng Davao, dinibunk yung aking statement. Sabi niya, sir, with due respect, bago namin yan na-create, yung term na yan ng Davao Death Squad, meron kasing isang namatay, sir, may isang namatay, binaril, may nakalagay doon na placard na Davao Death Squad. Kaya doon nag-start yung paggamit namin ng term ng Davao Death Squad. So therefore, sabi ko, okay, I will correct my statement. Hindi kayo ang nag-imbento, but kayo ang nag-propagate ng word na yan. So yun na, lumaki na nagiging ginamit niya. Pag may binaril, sabihin kagad, Davao Death Squad. Kahit na binaril dahil jealousy ang motibo, or kaya malaking utang, nakadispal ko ng pera, binaril, DDS kagad ang pinapalabas na term. So yan na, lumaki na yung pangalan na Davao Death Squad, Mr. Chair. Yan na po yung intervention niya po. Yan, yun na. Thank you. Sige po, before I return the floor to Senator Estrada. Doon sa umami na naging chief, sino? Chief Catalino Coy, naging chief ka. Danao, naging chief kayo. Do you mind or don't you mind having been called as the head of the Davao Death Squad by the former president? I think he's just joking, sir. Okay. Pero kagaya nga po ng sinabi ng ating mayor, sir, in my stint of almost 3 years as the city director of Davao, wala po talaga yan yung sasabihin na you kill him, you kill, wala pong ganun, sir. So it's just a matter of taking things on your hand. If you will take it literally, yung sinasabi niya sa media. Kung ano yung sinasabi niya ngayon, sir, yun na yung sinasabi niya. Pero yung kamong sasabihin niya na, o Danao, patayin mo sa ganito, there's no such thing, sir. Na ganun. So walang ganong na utos. Is there a danger that your men will incorrectly interpret what the mayor was saying? Well, nung panahon ko, sir, as city director, I don't deny, sir, that there were some killings. Pero talagang
Ang tao ko, sir, ilan din ang na-hospital dyan. Even in my term as my regional director of 4A and NCRPO and MPD, on record yan, sir, nasa hospital. Hindi lang, sir, nasa hospital, kundi namatay yung pulis natin. So, anong gagawin, sir, ng pulis pag ikaw ang nasa sitwasyon namin, sir? Are we going to allow just to kill the PNP there? So, siguro, sir, maging emotional man tayo rito, sir, pero kami po mismo is nasa front line in enforcing the law. Pero there's no such thing as sabihin na patayin mo lang si ganito, no. Walang ganon, sir. Sige. Can we hear from Catalino Coy? Thank you, Mr. General, Chairman. Yes, General. I mind very much me being associated with the DDS because during that time when I was the city director of Davao, it was really a problem for us, especially the unsolved killings. Actually, we had a case in Ombudsman because of that, because of command responsibility. It is really a challenge for the PNP to investigate those cases because even the relatives of some of the victims refused to cooperate. And we believe also, and there was a suspicion that there were really some PNP personnel and even some civilian individuals who are involved in those incidents. Thank you, sir. Okay, Senator Jingo, you have last 5 minutes. Thank you, Mr. Chair. You want something? Yes, Mr. Chair, with the indulgence of the SP Pro Tempore. Yes, Senator Risa. Opo, Mr. Chair, kasi siguro napansin pati ng former president yung shock ng lahat. Bakit, sir, yan ba ang trabaho ng pulis na pumatay ng mga suspected criminals? Sir, yung mic nyo. Pag dumaban. Bakit Iba sila po yung pagka-express kasi kanina, so I had to clarify. Bakit Salamat, sila- SP Pro Tempore. bakit sila Salamat, Mr. makamatay? Chair. No. Hindi yan ang tanong ko. Talagang napaka hindi magandang impression po ng mga statements kanina. Kaya I appreciate the candor of Yusek Kuy at pati kanina ni General Danao. Look, ma'am, about it. may I Salamat tayo, interrupt Mr. Chair. you? I'm done, Mr. Chair. for now. Kindly. Go ahead, Itong sir. mga to, ma'am, galing ito ng mga sa Academy PMA. Hindi ito mga bubo. Hindi rin ito papayag na utusan mo ng illegal. Doon yan sa Academy nila, sa PMA, they are from there to, yung ano talaga yung batas. Kaya pag inutusan mo yan, sabihin mo, patayin mo, sabihin, sir, mukhang hindi pwede yan, sir. I tried. Ako mismo, I tried. Ako, marami ako, patay mo, sir. Kulong mo na lang natin, sir. Sabi ko siya, siguraduhin mo lang na hindi ma-release. Kasi gagawa ng kalukuhan yan uli. And they will mag-hold up na naman yan. Yan ang lalo na yung mga kaso na magnakaw, tapos mag-rape, tapos magpatay, o Mr. Chair. Can we let the President complete his sentence? What were you trying to say, sir? That Yes, mag-rape, magpatay, magnakaw, magpatay, and then what do we do with them? Ganun na lang ang sadness ko sa trabaho ko. Thank you. Kaya hindi ko lang sinabi ko yan kasi hindi ko lang sila mautusan ng gano'n na gaya na sinabi ko, nag-rape ng bata yung pinatay, patayin mo. Hindi ko mautusan itong mga to. Sabi ko, karamihan sila PMA. Sa pinakawalan kanina, at you can hear the collective gasp of the Yes. hall, yung sinabi. Ito mga generals ito dati, mga head ng police, they're members, sila yung mga leaders ng Davao Death Squad. Yes. At ito, bago naputol yung video, no? Mukhang biglang kambyo itong Pangulo. But Ito na. let's Tuloy natin hear, pakikinig.
Ray patay tapos nandoon yung tiyuhin. Kung sinabi ko, patayin mo, out of outrage. In the moment of outrage yung, patayin mo. Sir, kulungin na lang natin yan, sir. Ano nangyari doon, Mr. President? Yung insidente na yun, napatay nga yung tito? Pinatay? Hindi. 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 Mr. Chair. Yes, Senator Risa. Alam na alam ko po na matatalino mga taga-Philippine Military Academy. Hindi po yan ang issue. Ang kinaklarify ko po ay kanina sinabi nyo na in-encourage nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban. Yes. Para mapatay, para Yes. masabing nanlaban. Correct. Correct. Para Ito sa very ma-minimize. incorrect. Correct, yes. Very incorrect po, if I may say, as a It's not, civilian, sa professional police. It Salamat depends tayo, on, Mr. Chair. ano na natin yan, ma'am. That's your view, that. It's not my view only, Mr. Chair. Thank you for putting it on the record. Pagka-mayor, pagka-prosecutor. Ako, alam ko, dumaan ako, prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Yes, Yan salamat ang totoo tayo, Mr. dyan. Chair. Hindi ka nagdala ng syudad eh. You never Totoo had po, a Mr. chance Chair. to solve the problem of a community. Thank you, Mr. President. Thank you for putting it on Hindi record, tayo Mr. Chair. magkaintindihan dyan. Senator Estrada has the floor. Thank you, Mr. Chair. At Alam kung niyo, pabalikin ako, sir, gagawain ko uli yan. Dublado. Your Honor. silence, please. Osaa, silence the gallery and those who will do that again, exclude them from the hearing hall. Gallery, please do not encourage me. Okay, Mr. Stay President. Okay, Mr. President, it's now Senator Estrada who has the floor. Thank you, thank you. Thank you, Mr. Yes, Chair. sir. Alam niyo po, nag-mayor din po ako ng San Juan, kaya I know where the former president is Marami coming ka rin from. siguro pinatay, sir. Alam ko. Mr. Chair, Mr. President, bibigyan ho namin kayo ng pagkakataon to air your side dahil nung napanood ko po yung mga revelations ng mga resource persons sa Quad Committee sa House of Representatives. Marami po mga revelations po ang mga naglabasan, katulad po ng kay Colonel Garma. Ang sabi po niya, she received a call from you sometime in May 2016. Can you confirm this, Mr. President? Ay, hindi ako tumatawag ng pulis. Bahay? Yung sabi niya doon sa bahay? Hindi ko pinapupunta ng... Before you assumed the presidency, you were still president-elect at the time. Sabi niya May 2016. So I presume you were still president-elect, Mr. President. I do not remember calling her. And for what? Yung presidente ako, nandyan na yung lahat nasa akin na ang sabi po kasi niya dun sa kanyang revelation dun sa Quad Committee, nagpapahanap din po kayo ng isang police officer na miyembro ng INC. Tama po ba ito? Yun po ang sinabi ni Colonel Garma ron sa Quadcom, sa House of Representatives, yun ang Pangulo. I hate to say this, but nagsisinungaling yung yan. Bakit ako mamili ng Iglesia ni Cristo? Di, yung mga aglipay, pati isali ko na lang. Yung Mormons. Why would I zero in sa Iglesia ni Cristo? For what reason? Yun po ang sinabi ni... Kaya, sir, Opo. I am just trying to in-explain ko kung bakit ako magpatawag ng Iglesia ni Cristo. Di, ipatawag ko na lang yung Mormons, pati yung aglipay. Trabaho nila yan, sir. Ako, Mayor Presidente, wala akong pakialam kung anong relihiyon ninyo. Trabaho kayo dyan. Alam nila yan. Alam nila yan kung paano ko sila murahin. Do not give me that to put
President, pero gaano niyo po kakilala tong si Colonel Garma? At kailan niyo po siya nakilala? Saan ba ito nagka-problema itong babae na ito? Hiwalay ito sa asawa eh. Si Niligawan niya po? Oh, si Bilila. Niligawan niya po? Sino? Si Garma? Kung wala na siguro akong ibang makita siya. Hindi sir, ganito naman. Hindi ko naman inaano, but alam mo kasi, pag tao ko, alam nila yan. Parang close mo talaga. Kasi ganun ako mag-trato dito sa pulis eh. Ito sila sir, mabutit nandito kasi puro dumaan ito sila sa akin. Ganun talaga ako Pero bakit ho siya nagsasalita ng nagbibigay po ng revelation doon sa Quadcom na sinasabi nyo hindi po totoo na tinawagan nyo po siya noong May of 2016 at nagpapahanap po kayo ng isang police officer na miyembro ng INC? Hanggang ngayon, sir, it's a mystery to me. Bakit ko siya tatawagan at bakit ko sabihin sa kanya maghanap ng Iglesia ni Cristo na marami namang pulis sa Davao na membro ng Iglesia ni Cristo? Why would I specify a person belonging to a religious sect when, as a matter of fact, there are a lot of policemen who are members of the Iglesia ni Cristo in Davao City? What would be the point of asking for a special person? Hanggang ngayon, sir, hindi ko nga ma-fathom. So sabi ko, well, I don't know, but it's a lie. Or making up stories. I don't know what she's driving at o ano ang gusto niyang motibo ipalabas sa at the end of the story. Mr. President, kilala niyo ba itong si General ba ito? Leonardo? Colonel Leonardo? Yes, sir. Sino po ang nagrekomenda sa inyo na i-appoint po si General Leonardo? Kasi base hurun sa testimonya ni Colonel Garma, siya yung nagrekomenda kay Leonardo sa inyo para i-appoint. Totoo po ba? Wala, sir, kasi alam mo, I cannot create a unit sa police because we do not have that kind of authority now. Hindi ako pwedeng magtawag ng police dito o sige, kayo ang unit and you are, you do this job. You have to clear it with the, at hindi papayag itong mga chief of police kasi meron yan silang organization mismo for drugs and for itong whatever, mga specialized narcotics, tapos itong mga smuggling. Hindi. Kasi po ang testimonya po ni Colonel Garma sa Quadcom sa House of Representatives, tinuturo po niya itong si Leonardo na nagbibigay po ng reward money sa mga police officials na nakakahuli o nakakapatay po ng mga drug pushers. Gusto ko lang, at least you can air your side, Mr. President, kung talagang totoong may reward money o wala. Sir, sagutin kita ng ganito. Bakit ako magbayad sa kanila? Trabaho mo nila yan. Kung may pera, bulsa ko na lang. If there is a fund for that, why would I give it to them? Trabaho nila yan eh. The best that I could minsan is pupunta ako. Iyaya ko yan sila na magkain. Or kung may mga problema sila na personal,
Alam mo sir, ganito yan eh. Yung pulis sir, maliit lang talaga yung sweldo. Maliit talaga, hanggang ngayon maliit talaga ang sweldo. Pag hindi pumasok ang local chief executive o city mayor at may problema ang personal yung pulis, cancer ang asawa. Sweldo. Walang ibang puntahan yan, ikaw. Pag hindi mo tinulungan ang pulis, sir, patay. Yung sweldo nila cannot cope up with the demands of mga problema. Minsan, yung tanungin ko, ilan ang anak ko? Nagsabi ako, alam nila yung istasyon. Sa istasyon nila, yung station commanders yan sila. Tapos magtanong ako sa isang polis, ilan ang anak mo? Sabihin, 6. Sir, ito, prangkahan. Nagagalit talaga ako. Sildo mo ng ganon, tapos sige ka, putulin ko yung, barilin ko yung, ganon. Nandito man sila, sir, and you can ask them. Stricto ako sa kanila, pero kaibigan ko sila. Ano ako sa police, sir? Because pagka may problema sila, nandyan ako sa kanila. Pro-police talaga ako at matagal akong nagturo sa Police Academy kasi noong practicing lawyer ako, wala masyado akong kita kasi bata pa ako. At maaga akong nag-asawa, magkaroon ako ng anak, kulang panggatas, kaya ako nagturo sa academy, kaya yan sila dumaan lahat sa akin. Lahat yan sila nakatikim ng lecture sa akin, sir. Wala akong sinabi sa kanila na pumatay ka ng tao, barilin mo, nakatalikod, ano yung sa law school ko, sir, yun ang tinuturo ko sa kanila. Yung criminal law ko dito sa law school ko, yun ang dinala ko sa kanila. At mas maganda kasi natitempla ko, I could use the common yung lingwahe nila. Kaya malapit yan sila sa akin. Pero alam nila pag nagkasala sila, alam nila yan. Pagka sinabi ko nga sa kanila, ito, pardon, allow me to use the word. Sinabi ko talaga sa kanila, kayong mga polis kayo, huwag kayong pumasok dyan sa droga, huwag kayong pumasok sa kidnapping. Magpapaalam tayo at this point at huwag po kayong mag-alala. One bombshell after another, one revelation after another, at hindi na yata kakayanin ng partner ko ang mga nadinig niya. Grabe yung mga revelations eh. Grabe ang mga revelations. Again, ito po yung mga statements na pinakawala ng dating Pangulong Duterte sa Senate hearing ngayon. Right? We will, of course, be heading back to the Senate in just a few moments. Pero magpapaalam po muna kami dito sa Afternoon Delight. Maraming salamat po for joining us. My name is Denise Tan. Ako naman po si Lourdes de Vera. Balik po tayo sa Senate hearing tungkol sa war on drugs.